Good evening, kabayan. Si Dupon po ito ng Dupon Balikbayan Box. May nag-text po sa akin na isang customer, yung masugid natin, si Engineer Romy. Ito ay tungkol doon sa vlogger na nakabili daw ng unclaimed Balikbayan Box. Lagyan natin ng konting intro. Meron tayong ipapakita na maiksing video niya. Ngayon, araw ay bubuksan natin siya at titingnan natin kung ano yung laman nito. Sana hindi naman talaga totoong balikbayan box. Pero bubuksan natin, tingnan natin ito kasi malaki itong nabili ko. At nagkakalaga to, itong binili kong balikbayan box na to na hindi na natin claim, ay 5,500. Ayan, 5,500 itong balikbayan box na to, nahanap ko lang siya sa mga online. So ito na, buksan na natin ito. Sobrang pabuhat muna natin ito kasi sobrang bigat. Ito makikita nyo, ayun, sobrang laki ng balikbayan box na to, talagang nasakop na yung buong sasakyan namin. Kaya buhatin na natin siya at titingnan natin kung ano yung laman. So tara! Okay, kabayan, balikan na natin. Napanood nyo na po na itong vlogger na to ay malungkot din siya sa nangyari na nakadiscover siya na may nabibili pala na mga balikbayan box na unclaimed. Oh my gosh! Meron din naman siyang fault doon dahil sana ni-report na lang niya muna o kung legit nga ba yung ginagawa na yon. Tapos kung mapapansin nyo, ibibigay ko po yung link sa inyo para panoorin nyo po yung buong video niya. 16 minutes lang yata yun or 12 minutes. Meron siyang ginawa doon na nagbukas siya ng box na yon pero binaliktad niya. Bakit? Kasi sa ibabaw nun makikita yung address, yung telephone number nung sender. Yung may mali din naman yung kumpanya na bakit yung binalot nila ng sako hindi man lang nila tinignan bakit unclaimed ng ilang taon na. Dapat tinignan nila kung ano nangyari sa sender, o tinignan nila, binuksan nila yung ibabaw kasi usually naglalagay sa ibabaw yung box na yun galing Middle East sa Kuwait galing sa isang kumpanya na hindi pa naman nagsasara yun. So ang claim lang daw dahil hindi na makontak yung consignee tsaka yung sender. Actually meron pa silang mga chance, ewan ko lang kung ginawa nila yon para ma-claim nila, mahanap nila kung sino yung sender nun. Kasi ang mga sender nga talagang naglalagay ng label sa ibabaw kasi usually yung sa may pinagpagitan ng sarahan na ganun, nilalagay nila yan ng label para wala daw magbukas. Excuse me. Ano yun parang seal nila. So ganun ginagawa ng mga tao sa Middle East. So, may mali din yung sender, bakit hindi niya pinapollow up, or talagang deprived siya sa liberty dahil nga ganun sa Middle East. Pagka mga Pinay na OFW, yung mga DH doon, hindi pinapahawak ng cellphone noon at hindi rin nagkakaroon ng pagkakataon na makalabas. May mga bad experience pa doon na hindi sila makakain ng tama at mga pagkain na tira ng family na inaalagaan nila, yun ang pinapakain sa kanila. Galing din ako ng Middle East, so alam ko yung pakiramdam ng mga yan kasi may kultura ang mga Arabo, mga ibang lahi na ganyan ang ginagawa nila. Inaalipin talaga yung mga domestic helper. Kaya kawawa din yung mga ibang kabayan natin na sumusugal, mga OFW. So yung video na yun, maraming nagko-comment na nagagalit na hindi naintindihan yung vlogger na si Alexis Vines yata o Bines ang basa sa pangalan niya. Masyadong ang vlog niya lagi siyang bumibili at nire-review niya. Ganun ang ginagawa niya. So maraming nanood nun. Pero merong ako napansin sa ginawa niya dahil nagbukas siya sa ilalim. Dapat binuksan niya yung ibabaw para makita niya na yung label. So, okay lang man kasi halata naman na lumang-luma na yun Yung sako na ginamit, pudpud na. Tapos nakalagay pa sa indoor, nakalagay sa warehouse. So, hindi na arawan pero napudpud na. Ibig sabihin, lumang-luma na yun. Kasi naglagay ako sa garden ko ng ganun. 2 taon na, saka lang nag-uumpisa masira. Ini dito sa Texas. So, yung pagkaka-worn out nung sako, nung box na yun, ganun talaga sa sa Middle East, sinasako nila yung box dahil nga yung uso noon nung bago pa matapos yung 2016 dire-diretso yun simula 2014, 2015, 2016 nagbubukas ng
custom, tapos sinasabi niya nakaawan sila, ganyan-ganyan, yung mga customer nagagalit. So, may mga ginawa sila na paraan para hindi mabuksan at hindi magalit yung customer na bakit binubuksan yung box nila, kaya ginagawa nila sa Middle East, uso yun yung ganun, isinasako, sasakuhin nila. Parang mayroon din kasing doon, mayroon ding mababang porsyento na magkamali yung naglagay ng label doon sa ibabaw ng sako. Kasi kung ano yung nakabasa nila sa resibo na isinulatan ng kabayan natin, yun ang ilalagay nila doon sa label. Pero hindi yun automatic. Tina-type nila yun. So kung magkamali sila ng type, may typo error, ay natural, hindi mo na nga makokontak. Walang telephone number, mali na yung pangalan na nalagay mo, mali na yung address na nalagay mo. Hindi mo matunton kung nasaan yung sender at kung nasaan yung consignee. Yung consignee po, terminology yan po ng mga shippers. Consignee, yan po yung nagre-receive ng box. So, may nagtatanong sa akin ng customer, ano ba yung nilalagay mo na consignee? So, natural lang yun na hindi nila alam. Kasi hindi naman ganoon ang terminology sa kanila. Receiver ang para sa kanila. Yung iba naman, recipient, ganyan. So, babalik tayo dun sa may balikbayan box. Binuksan niya ni Alexis yung balikbayan box sa ilalim. May karapatan nga siya na buksan yun, i-vlog niya. Talagang tinanggap din niya, marami nagbabash sa kanya. Siyempre, masasaktan yung mga OFW. Yung pagkakataon na sana na ginawa niya, hindi niya ginawa eh. Yung pwede mo buksan sa ibabaw, basahin mo yung label, banggitin mo yung pangalan ng sender or yung consignee, na nabili ko ito dahil hindi mo daw na-claim, o pwede siyang humingi ng tawad dahil nabili niya. Maraming paraan eh. At yung cargo company naman, siguro sobrang busy nila, hindi nila na naisip na buksan nila yung sako ng ibabaw dahil hindi mo naman bubuksan yung box eh, yung sako lang naman eh. At para ma-compare nila, malibay nilagay natin na label sa labas kasi tracking number nilagay nila, tapos nilagay Negros yata yung nilagay, papuntang Negros. So hindi malaman kung sino yung may-ari. Parang napakahirap isipin na hindi mo mahanap kung sino yung nag-send. Ano ba mga yan? Illegal. Dapat nga kabahan na tayo eh. Kaming cargo company, ginagawa namin kapag ganyan na parang may kakaiba na kawawa yung kabayan, tinutulungan namin. Sila naman doon, hindi ka pa nagtaka, bakit hindi mo na siya makontak? Baka may nangyari kay kabayan. So, kumbaga magkaroon ka rin ng initiative na sana tinulungan mo yung kabayan mo, bakit di na siya makontak. Alam naman siguro ng delivery team kung saan niya na pick up yun, anong address. Kasi nadala niya sa warehouse, pwede silang kontakin eh. Nasaan to galing, bakit hindi na to sumasagot? Pwedeng padalahan ng sulat, pwedeng tawagan. Usually, yung mga ibang Pilipino, yung kumpanya nila, nilalagay nila yung address ng kumpanya. Minsan, yung agency, nilalagay din nila. Lalo na yung mga pauwi na. Kasi syempre, pag babakasyon, wala na silang makakontak dahil umuwi na rin. So, minsan, nilalagay nila. Sila din ang sender, sila din ang consignee. So, mayroong lapse doon eh, na kaya napabalita, nilagay sa balita sa GMA. Pinakita din yung warehouse, marami pang sako doon, marami pang box pala na nakasako na hindi nila ginagalaw. Okay, magaling, mabait nga sila eh. Hindi nila pinapakialaman. Hinihintay nilang bumangon yung patay para lang kunin yung kunin yung balikbayan box, parang ganun. Hinihintay nila nang wala na silang mapapala eh. Pwede nilang tanggalin yung sako para makita nila yung sinusulat ng kabayan natin sa karton. Ngayon, madali lang eh. Madali lang para sa Ewan ko kung baka ginawa na nila yon. Hindi lang natin alam kasi maiksi lang yung mga video at hindi naman binanggit ng vlogger at hindi rin binalita sa TV na binuksan ba nila. Ganun, wala naman. Sinabi lang nila na nagbabayad sila ng warehouse at matagal ng taon yan dito, hindi pa rin nakukuha, hindi pa rin nakiklaim. Eh, yung panahon na yun, siguro, baka mga 2014, 2015 pa, sobrang matagal na. Tsaka yung sako na yun, hindi ma-worn out ng ganun lang yun kapag nasa indoor. Mukhang hindi nila nilagay sa outdoor kasi wala siyang bahid ng nainitan, hindi basa eh, hindi rin basa yung box eh. Yung binuksan ni Alexis yung box, walang marka na basa yung ilalim. Wow. Ibig sabihin, hindi talaga nilagay sa labas.
ni hindi na ulanan, ni hindi yata nahamugan yun eh. Kasi maganda pa yung karton nung binuksan niya eh. Pag pinanood nyo, mababasa nyo po yung kumpanya nakabaliktad. Siguro, kaya niya binaliktad, yun ang isang dahilan. Dahil ayaw niya mabasa yung kumpanya. Pero makikita mo pa rin, pag in-stop, pinost mo yung video, tapos binaliktad mo yung phone mo, makikita mo kung ano yung pangalan ng kumpanya. In-interview nga yun ng GMA, tinanong din yung side nila sa custom, magagaling yan sa custom, hanapin nila talaga. Pero kung talagang unclaim na at binili na, binenta na, siguro payback time na sa pagbabayad nila ng renta pag i-store noon, kaya binebenta nila, mababa pa nga kasi yung taon na nasa gabal na ginawa nung boxes na yun na napakalaki. Imbis na maglalagay ka doon ng box sa pwesto na yun, nakukuha niya. Tapos iminumove mo pa, mag-hire ka pa minsan ng tao na iyan. Kasi sobrang bigat nun pang 3 tao mabubuhat Kung makita nyo sa video, hirap din yung nagbubuhat. So kabayan, ganito po ang mga technique dyan. Iniisip nila kasi sarado na yung kumpanya. Hindi po sarado yung kumpanya na yun. Tsaka ang gawin nyo po, wag po kayo magtatago. Isusulat nyo talaga sa box nyo kung kayo yung sender, lagay nyo yung pangalan nyo, telephone number nyo, yung address nyo, para alam nila kung sakali man magsara yung box o sakali mangyari ulit yung ganyan na hindi ma-deliver, pag binuksan nila yung sako na yun, makikita nila kung saan galing. Lalo na ngayon, uso sa social media, pwede nilang i-announce yun na hindi nagawa ni Alexis. Kasi nga, syempre, binili niya na yun Parang iningatan na niya yung sarili niya. Para, lugi naman ako. Bumili ako ng 5,500 tapos mawawala lang dahil binanggit ko kukunin. Actually, kung sa akin, kung box ko yun, na hindi ko na-claim, kapag binanggit niya na gano'n yun, sasabihin ko sa kanya na, kukunin ko sa iyo yan, babayaran ko yung ginastos mo na 5,500, makuha ko lang yan. Kasi, kumbaga, may value yan Ang mga OFW, hirap na hirap yan mag-impake. Kaya mapansin mo, may nagko-comment sa kanya, naggalit. Kahit na sinabi niya nalulungkot siya sa sitwasyon na yun, na nakadiscover siya ng gano'n, na nabebenta pala yung balikbayan box. Meron pa rin hindi makaintindi kasi emotional sila. Kasi yung mga balikbayan box na yan, kasama dyan yung pangungulila nila. Pinapadala nila yung love nila, yung pagmamahal nila sa pamilya, nasa box na yan. Kay pipitsugin na sapatos, na bag mga laman, o basag na plato, may mga pulbos na sabon, yung mga powder na sabon, nilagay doon, lumang-luma na mga casing, unan, kumot, towel, damit, pinaghirapan nila yan. Minsan hiniling pa yan sa kanila, ng pamilya nila, tapos ganun lang ang mangyayari. So hindi natin sana ginaganon ng mga balikbayan box. Kung sakaling ganun, hindi na talaga makontak, hanapan ng paraan. Tulad yan, marami nagagalit tuloy. So, sana hindi na maulit. Alam ko, ginagawa ng paraan ng Bureau of Custom. Masisibag yung mga tao dyan. Saludo kami dyan kasi, lalo na nung magpapasko, napansin namin, may mga nagtatrabaho pa kahit na gabi na. Sabi nila, kailangan makarating ito. Tapos maraming commodity na dumadating para nga sa Pasko. Salamat po. Wag pong kakalimutan na isulat yung from, yung name, address, telephone number. Tapos yung to, yung consignee or yung receiver or recipient, dapat may name, address, telephone number. 2 telephone number po ilagay nyo. Mas maganda. At kung mas maganda, kung baka bulubundukin yung bundok nyo, lagyan nyo ng mapa, sulatan nyo yung box. Walang problema yun. Hindi naman bawal yung lagyan ng mapa Yung ibang customer namin dito, nilalagyan pa nila ng love letter I love you Lolo, I love you Lola, miss you Lolo, miss you Lola. Nilalagay nila doon Yung mga apo, nagsusulat sila Hindi namin inaawat yun. Minsan ginagawa ng bata na laruan na, may mapa silang nilalagay, this is going to Lolo, ganyan. Tapos may landmark pa. Importante yun Nangyari sa water station, sa tapat nun, sa likod ng eskwelahan, kung merong landmark doon na kahit vulcanizing,
Yung mga tindahan na sari-sari store na alam nyong hindi magsasara, ilagay nyo yung landmark kasi matutulungan nyo yung delivery team. Kahit naman kahit naman hindi malinaw yung address mo. Pag nakikita nila yung landmark, tapos kukontakin ka nila, makakausap ka na nila, masasabi mo na kung ano yung tamang address. Kasi may mga typo error yung ginagawa dyan. Tapos yung resibo talaga ng mga balikbayan box from other country, nililipat ulit yan sa isa pang resibo ng Pilipinas. Kasi gusto nila, yung resibo nila ang gagamitin nila dahil yun ang ginagamit nila, nagbabayad sila ng tax. So, kailangan malinaw. Malinaw sa box, malinaw sa resibo. Magkamali na sila sa box, wag lang magkamali sa resibo. Magkamali na sila sa online, wag lang sa box. Kasi yung box ang talagang sinusundan. Parang yung sulat. Nagpadala ka ng sulat, sa envelope sila tumitingin ng address, hindi sa resibo. Okay, salamat po. Sana po ay may natutunan. Alam ko, nabanggit ko na to sa isang video na ginawa ko nung nag-i-impake ng box para sa Pasko, na ilagay lahat yung impormasyon para matuntun yung sender at matuntun din yung consignee. Huwag magtatago na parang may illegal yung box mo na akala mo makakatakbo ka kapag may nahuli dyan. Wala namang makakatakas dyan dahil alam nila na dyan yung address mo nung pinick up. Yung iba dyan, pinipicturean ka pa kapag pinipick up. Sa amin, kapag mukhang illegal yung padadala, sumasaglit ng pipicturean ng agent yung sender. Habang nagsusulat ka, magugulat ka na lang, minsan magpa-flash yung camera niya, kinunan ka kasama yung box. Kasi parang may duda siya, baka mamaya may illegal. Hindi pwedeng yung kumpanya lang, tapos di ka na mahanap kapag may illegal. So, yung ganun, nangyari, ayaw din isulat yung address niya, pangalan niya, na from, isa pa yun na sign na nakikita namin na kailangan picturean yung sender. Pero usually, hindi pinipicturean. May mangilan-ilan ako na pinicturean na gano'n na matigas ang ulo na ayaw isulat. Tapos, nilalagay pa niya sa box, ibang address, hindi yung address na pinagpikapan sa kanya. So, nakakaduda na, alam mo kaagad na meron siyang tinatago. Mahirap na, madama yung kumpanya. At least, dapat may managot. So, iwas din po tayo sa pagpapadala ng mga illegal kasi hindi po tama yun. Lalo na dito sa Amerika, huli din yung magre-receive sa Pilipinas. Ano po yan? Nag-uusap po yung custom ng Amerika at custom ng Pilipinas. Nakita sa x-ray yung baril, hindi ka muna huliin dito. Pag dumating na sa Pilipinas, pag-receive ng tao, arestado yung nag-receive, naka-arestuhin din yung tao na nag-send. Ganun ang ginawa nila noon nung panahon ni President Duterte. So malamang nangyayari pa rin yan ngayon dahil hindi naman binago ni President Bongbong yung mga patakaran na iba. Siyempre, yung mga magaganda, mga magaling na initiative ng mga otoridad natin, hindi mo na kailangan baguhin. Hindi naman siya katulad ng ibang politician na kapag ginawa ng dating presidente, aalisin na dahil gusto niya, pangalan lang niya. So iba yung liderato ng mga presidente ng mga sumusunod na. Magagaling na yung mga sumusunod na presidente. Sana yung susunod na magiging presidente madagdagan pa niya. Wag niya rin tatanggalin yung mga dating project na magandang ginagawa at yung mga sistema na ginagawa. Sana matuloy din yung digitalization ng lahat sa gobyerno. Pero alam ko may aawat pa diyan. Ang solusyon lang diyan, magkaroon ng bagong opisina sa isang departamento para yun ang ipapalit sa ayaw sumunod. Parang yan kailangan mong alisin yung mafia ng kapalit ng bagong mababait. Ganun lang yan. So, patingin ko okay naman sila ngayon. Okay po, salamat po sa panonood. Sana po ay nalinawan po. Hindi po lahat ng cargo company ay ganoon ang ginagawa. Yung iba po ay tinatapon. Kapag may overstay na box, tinatapon nila. Ayaw nilang pakialaman. So, yung iba naman nag-i-stay ng gano'n, humahanap pa sila ng chance na makuha yung box. Ewan ko, parang naghihintay pa sila na, malay mo kung patay na yun, babangon pa ba yung kukuha nun. Pero dapat, at least, yung sender, tsaka yung consignee, makukontak mo kahit isa dyan sa mga yan. Tapos, kung ayaw magbayad,
Eh nagbayad naman yung bayad naman yung sender papunta diyan at ayaw niya kunyari na naniningil yung Balikbayan Box Company or yung forwarder sa Pilipinas. Eh delivery nyo na lang. Libre na lang pag pinick up na lang sa inyo dahil bayad naman na yan papunta ng Pilipinas simula ng Middle East sa Middle East pa sinip papunta sa Pilipinas. Tapos hindi ma-claim. Ipa-pick up nyo na lang po, huwag nyo nang ihatid kasi pag ihatid sisingilin nyo pa sila eh. Hayaan nyo na lang po na sila ang pumick up dyan. Libre na. Huwag nyo na silang i-charge kasi bayad na sila. So, kumbaga, tulungan na lang din natin sila, yung mga OFW. At sana meron ding meron ding iba pang paraan pa magkaroon ng bagong programa para diyan sa Balikbayan Box na isi-secure. Okay naman sinako nyo Marami naman dumadating, very positive yung ganun yung nakasako. Kaya lang sa tingin ko, parang may mali doon kaya hindi nyo na makontak. Or yung tao ay hindi na magkaroon ng pagkakataon na kumontak sa inyo para mag-follow up. Tapos yung box na yun, if surprise niya pala sa pamilya, hindi rin talaga alam ng pamilya. Kahit kontakin mo, hindi sasagot. Wala kami pinadala. Lalabas pa, parang scammer pa yung tumatawag. So, ganun na po. Hanggat maaari, pag maglalagay po ng label sa box, kumpletuhin nyo po, wag po kayo magtatago doon. At doon naman sa mga Balikbayan Box sa Middle East, kabayan, kapag nagpadala po kayo sa Balikbayan Box sa Middle East, kapag sinako na yung box nyo at ilagay ng label, i-review nyo po yung nilagay nila na label kasi baka mali po mailagay nila. Tapos meron din sila nilalagay na Luzon, Visayas, and Mindanao. Siguraduhin nyo po na tama. Kung para sa Mindanao, baka mamaya Cagayan nilagay, hindi nilagyan ng De Oro, pupunta yan sa Cagayan Valley. Ganun po mangyayari dyan. Tapos may mga iba pa nalalagay Talisay lang, hindi alam kung Batangas ba, Cebu ba. So maraming maraming mga pagkakataon na pwedeng mangyari, magkamali sila. So tignan nyo din po kasi po sa Middle East minsan na nagpipick up dyan mga ibang lahi. Kasi nakasubok na ako ng ganyan. Ang nagpipick up sa amin ibang lahi pero marunong magtagalog. Wow. Parang parang hinahanap nilang qualification yun na marunong magtagalog. Kaya matutuwa ka din na i-entertain ka kasi ibang lahi ito pero nagtatagalog. Okay, salamat po sa panonood. Idupon po ito ng Dupon Balikbayan Box. Hanggang sa muli.